Anong sagot dyan? Pag-usapan natin yan sa video na ito. Para ma-solve natin ito, let's take note of some of the important information na binigay sa atin. Una, 4:7 ang ratio nila. Ang hindi ibig sabihin ito ay 4 at 7 sila ha. Ang ibig sabihin lang, multiple ng 4 yung nasa taas, multiple ng 7 yung nasa ilalim. Tapos sabi, if you subtract 4 from both of them, ibig sabihin, mabawasan mo sila pareho. The new ratio would be 1:2. Na kung kailangan ko ito i-solve, walang options, ito yung gagawin ko. 4n yung isang number, 7n naman yung isa. Na kung babawasan ko daw ng 4 ang pareho sa kanila, so kung ito ay -4 at ito ay -4, ang magiging kinalabasan is 1:2 or 1/2. So isusulat ko lang ito, yung 4n minus 4 at 7n minus 4 as a fraction, tapos itatapat ko lang silang dalawa. 4n minus 4 over 7n minus 4 equal siya sa 1:2 or 1/2. Kasi this time, pag ginawa ko daw ito, magiging multiple naman sila ng 1 at ng 2. Now that I have that, pwede ko nang i-solve using cross multiplication. I will have 2 times 4n minus 4 equal siya sa 1 times 7n minus 4 or 7n minus 4 na lang. I'll distribute yung 2 dito at dito. So that will be 2 times 4n or 8n minus 8. Pagsasamahin natin lahat ng n sa isang side, which means ibabawas ko na lang yung 7n dito. At itong negative 8 naman, para mawala siya, magpa-plus 8 ako dito, which I'll do right here din. Pwede nyo gawin like this or i-transpose ninyo, depende na sa kung ano yung ginagamit sa school. But here, you would be left with just n equal sa 4. Now, hindi pa to ang final answer. Kasi nga, ang hinahanap natin ay yung original numbers, pero dahil alam natin na yung numbers na yun ay 4n at 7n, all we need to do is to multiply 4 by the n that we just got, which is 4, which gives us 16 as the first number. And then we'll do the same for 7n. So multiply lang natin siya sa 4 din. And we will have 28. So the numbers are 16 and 28. Kung gusto natin i-check, pwede natin i-try. 16 minus 4 is going to give me 12. 28 minus 4 is going to give me 24. At ang ratio na 12 and 24, kung ilo-lowest terms ko yan, kumbaga, or palilitin ko yan, di-divide ko both sides by 12, that will give me 1:2. So, tama tayo doon. Now, paano naman kung may options, mas madali ang proseso. And I talked about that in a full video lesson on YouTube. Pakihanap na lang. For now, it's your turn. Anong sagot dyan? Let me know in the comments and don't forget to follow me for more.